pag-uusapan po natin na itong mainit na issue dito po sa West Philippine Sea. Lalo na nakikita po natin na kaliwat kanan po yung pagdepensa ng ilang mga Pilipino dito po sa China. And ironically, ang kinukondena pa ng ilang mga politiko na sinasabing hindi raw sila pro-China ay itong si Commodore J. Tariela. Okay, dito po sa naging debate sa Senado, kahapon at saka isang araw, hindi yata natuloy yung debate kanina. Kasi diba meron pong resolution in support of J. Tariela and condemning the actions of the Chinese Embassy in Manila. Pero dun po sa debate, meron pong iginigiit na punto itong si Senator Rodante Marcoleta patungkol po dun sa quote-unquote coordinates na wala raw o hindi malinaw pagdating po rito sa West Philippine Sea. So minabuti po natin na mag-imbita ng isang tunay na eksperto pagdating po sa maritime law para ipaliwanag po sa atin kung meron bang punto itong si Marcoleta to begin with. Kasi kung wala namang kwenta yung kanyang punto, baka nakakagulo and worse, pumapabor pa po sa China itong mga ganitong punto. So papa-explain po natin. We'd like to welcome again to our program. Siya po yung tagapamuno ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. We'd like to welcome again to our program si Professor J. Batong Bakal. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First again. Hi, good evening Christian, sa lahat po ng ating mga televiewers. Magandang gabi po. Sir, magtagalog tayo para talaga maunawaan ng ating mga kababayan. Paki-explain nga, ano ba itong punto o meron bang punto itong si Senator Marcoleta na hinahanap o sinasabi wala namang malinaw na coordinate siyang West Philippine Sea? Opo. Ang tingin ko kasi, nabanggit din niya parang ginagawa niya, ang dinadahilan niya, hanggat walang mapa, hanggat walang coordinates daw, yung West Philippine Sea, hindi daw natin pag-aari ito at hindi natin pwedeng ipaglaban bale. Parang ganun yung pinupunto niya. Which is completely wrong. Okay? Maling-mali po 'yon. Ang hinahanap niya coordinates. Parang hindi niya naiintindihan kung anong coordinates, no? Ang coordinates po ay specific location 'yan, isang point po 'yan, di ba? At yung point po na 'yon ay wala po yung sukat kasi location 'yan . So pag nibigay ka ng latitude, longitude, tapos in degrees, seconds, minutes and seconds, no? Ang ginagawa mo lang ay parang tinuturo mo yung isang location lamang, punto, isang point. So hindi 'yan pwedeng gamitin na sabihin mo kunwari yung buong Manila, hahanapin mo yung coordinates ng Manila, hindi mo alam kung saan sa Manila yung point na 'yan, no? Kasi you need many points, di ba? Para ma-describe yung area. Ang minimum mo para makapag-describe ng isang area ay 3 coordinates, no? Which will create a triangle. Okay. Tapos, alam naman natin siguro basic na geometry natin, no? It takes 2 points to create a line, di ba? So pwede ka mag-drawing ng isang linya na straight, no? Sa pamagitan ng 2 coordinate points. Kung gusto mong mag-drawing ng complicated na shape, kurbada, kunwari, bilog, you can actually use or you'll actually need an infinite number of points. Kasi yun lang ang paraan para ma-drawing mo yung linya. So essentially, ang hinahanap ni Marcoleta ay parang i-drawing yung buong West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga coordinate points. Imposibleng gawin yan, no? ng infinite number of points, no? Anong hinahanap niya? Isang buong library para ibilang yon. Ngayon, kung sisimplihan mo, you will still need probably several thousand points para ma-describe talaga yung buong West Philippine Sea. No? So kaya hindi yan kailangan actually, no? Ang isa pang punto, ang issue naman kasi kung may karapatan tayo sa West Philippine Sea, diba? Doon sa ating exclusive economic zone. Yung economic zone, ang basehan niyan ng pag-aari diyan ay ang batas, international law, no? Ayon doon sa batas na 'yon, lalo na sa UNCLOS kung siyang klinaro, kung ano yung EEZ, paano siya mapapasayo. Ang basehan lang ay yung katubigan na nasa loob ng 200 nautical miles mula sa baselines mo. So, all you need to do is, para malaman mo kung alin ang sa'yo, tingnan mo lang kung gaano siya kalayo doon sa baselines. Kung pasok yan doon sa loob ng 200 nautical miles, di ibig sabihin sa'yo yan. So, yun lang ang kailangan mo para masabi na yung EEZ at kahit anumang likas yamang dagat na sa loob nun, sa atin. No? So, hindi mo na kailangan yung coordinate points pa, no? Para malaman mo kung sa'yo yung EEZ. No? So, ganun yung pinaka punto doon. Buod. Okay. So basically ganito, ang isang question po dito, lumalabas, the question itself is wrong. Yung punto na maghanap ng coordinates dahil hindi kailangan yun. Tama po. Okay. Tapos pangalawa, sige po, go ahead. Sige pa, ituloy niyo muna yung pangalawang point. Hindi, yung paki-explain prof yung relevance ng ilang mga batas na na-enact ng Pilipinas, for example, yung baselines law, to be able to identify the 200 nautical mile exclusive economic zone. Una, yung exclusive economic zone, yan ay isang tinatawag na maritime zone, no? Ang zone ng pandagat.
lahat po ng zona pandagat, whether it's exclusive economic zone, territorial sea, contiguous zone, na sinasaad sa UNCLOS, nalalaman mo yan sa pamamagitan ng pagsukat ng specific na distance, ng isang distansya mula sa baselines. So as long as may baselines ka, sukatin mo lang, either 12, 24, o 200 nautical miles. Then, malalaman mo yan na yan yung location ng iyong territorial sea, contiguous zone, at exclusive economic zone. So yun yung, kaya yung baselines law, no, napakahalaga naman kasi yan nga yung batayan ng lahat ng maritime zones ng Pilipinas. At sa ibang bansa din, ganun din. Pag may baselines ka, susukatin mo mula sa baselines, yun na yung maritime zones mo. Ngayon, isa pang sinasabi ni Marcoleta, wala daw itong West Philippine Sea. Wala, parang sinasabi niya wala tayong EEZ. No? Yun parang para sa akin, parang willful ignorance na yun. No? Kasi PD 1599, issued by President Marcos Sr. in 1978, no? Already established the EEZ back then. No? Yung po kasing EEZ, kumbaga, ginawa yan, na-create yan ng mga developing countries noong 1970s. Bakit? Kasi that was the time na nini-negotiate ito UNCLOS. At yung mga developing countries, particularly mga sa Africa at South America, natatakot sila at the time na yung mga pangisdaan malapit sa kanila ay makukuha ng mga ibang bansa, lalo na yung mga mayayaman at mayroong mga technological capability, may mga industrial countries. Tawag natin doon mga distant water fishing nations. So natatakot sila na ubusin nitong mas malalakas na bansa, mas advanced technologically na bansa, yung kanilang mga pangisdaan. Kaya nila na-create itong idea o konsepto ng exclusive economic zone. Dapat yung mga pangisdaan na malapit sa baybayin mo ay para sa'yo lamang. Nagsang-ayon ang lahat ng mga developing countries doon, kasamang Pilipinas. No? So kaya nung hindi pa natatapos i-negotiate yung UNCLOS, ongoing pa siya, na-issue na itong PD 1599. Kasi para sa atin, developing country din tayo, tapos magandang idea yon, tama yon. No? So that is actually how international law is created, through the practice of all of these countries. No? So 78, meron na tayong exclusive economic zone. Nung nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, no, tinukoy din ng Constitution, parang pinatotohanan din niya na meron tayong exclusive economic zone kasi nga, dun sa Article 12 ng Constitution, sinasabi doon na actually, yung Estado, no, ay mayroong tungkulin na pangalagaan at proteksyonan ang ating mga likas yaman dagat dito sa ating mga karagatan kasama ng exclusive economic zone. So mismo ang Constitution, nire-recognize yung concept ng exclusive economic zone at mismo sinasabi niya na meron tayong exclusive economic zone. Tapos doon, yung mga subsequent na laws natin, tulad nung Mining Act, no, of 1995, yung RA 7942. Tapos yung Fisheries Code, RA 8550, na ginawa noong 1998. Tapos later on, nung inamend siya, RA 10654, noong 2015. Lahat yon tinutukoy yung likas yaman dagat sa exclusive economic zone. So, malinaw na in-implement pa natin, di ba? Itong konsepto ng exclusive economic zone na nakasada sa Constitution na talagang nung panamang 1978, tinaguyod na natin. So actually, last year, nung na-issue yung Maritime Zone Act, RA 12064, kumbaga parang in-update lang natin, ginawa nating mas angkop sa UNCLOS, yung definition, tapos lahat ng karapatan natin na ni-recognize sa UNCLOS, isinabatas natin. No? So malinaw na mayroon tayong exclusive economic zone. Ito yung ayaw tanggapin bali ni Marcoleta. No? Nung sinasabi niya na wala daw yan. Dahil walang coordinates. Kalokohan yan. Okay, so in short, malinaw sa international law, pati sa ating At sa mga domestic law. batas, domestic law, kung ano yung ating exclusive economic zone. Sir, ito alam ko matagal na nating ilang beses na natin na-discuss ito, no? Pero napapansin ko, marami pa rin po yung nabibiktima ng fake news at saka naguguluhan, kumbaga nakukonfuse. Paka-explain nga po, again, in very, very simple terms, ano ba yung tinatawag na sovereign rights o yung karapatan ng Pilipinas sa ating sariling exclusive economic zone at kung bakit hindi dapat pinanghihimasukan yan ng kahit anong bansa, specifically China. Una, kasunduan yan ng international community. No? Dahil nga doon sa pakikipaglaban advocacy ng developing countries ng 1970s, kahit yung mga maritime powers of the time, Russia at United States, ni-recognize nila na mayroong exclusive economic zone ang lahat ng bansa, no? Lalo na yung mga developing countries. Yung karapatan nila sa exclusive economic zone ay parang property right yan. Ibig sabihin, lahat ng likas yaman dagat dyan, whether it's pangisdaan o kaya yung minerals na nasa tubig, no? O kaya lahat ng pwede mong gawing kalakal sa tubig ay para doon sa coastal sea, para doon sa may-ari ng exclusive economic zone. Tapos, ginawa rin nila itong parang kasing laki nung continental shelf na tinatawag, no? Yung continental shelf naman, yun yung sa ilalim ng dagat, yung lupa sa ilalim ng dagat.
lahat ng mineral at likasabang petrolyo, for example, o kaya natural gas na nasa loob ng 200 miles, bale, sa ilalim ng exclusive economic zone, para din dun sa coastal state na may-ari nun. So, dahil kasunduan yan ng international community, kinilala yan ng lahat ng pumirma at nag-ratify sa UNCLOS. Ang China, nung time na yon, 1970s, kasama siya sa grupo ng mga developing states, developing countries, na nakipaglaban doon sa negosasyon na kilalanin ng exclusive economic zone. Kaya nga bumigay yung maritime powers noon, no? US and Russia. Sige, kasama nila ang lahat ng developing countries na sabi nila, dapat may exclusive economic zone. No? Para hindi nga makuha ng mga malalakas at mas advanced na countries yung pangisdaan ng mga mas maliit at mas hindi ganun ka-develop. Yun ang posisyon niya. Ngayon, after a few decades, komo sila, ngayon yung malakas. Sila na ngayon may teknolohiya. Hindi na nila isasatupad yung agreement nila na yun. Bumaligtad na sila. Kami malakas. Hindi, amin yan. Kayong mga nasa paligid namin, wala kayong exclusive economic zone. Amin lahat yan dahil meron kaming historic rights. Biglang may exception. Yeah. No? Biglang exceptional siya sa kanya daw lahat yun. Kaya inaangkin niya ang exclusive economic zone ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Indonesia at saka Vietnam. Bakit? Dahil kung malakas na siya ngayon. Diba? So anong klaseng positioning yan, di ba? Hindi tama yun. Kapag kasunduan ka, gumigay kami, pumayag kami, tapos ngayong kung ikaw na malakas, ikaw naman yung aangkin. Diba? Hindi tama yun. Actually, hipokrito eh. Okay. Oo. Eto pa, sir. Sa kanya ngayon, gusto niya, lahat ng pangisdaan dyan, lahat ng petrolyo dyan, lahat ng minerals dyan, sa kanya. Paano tayo? Diba? Eto, paki-explain din. Ito dapat basic na nga ito. No? Siyempre in China, meron din siya exclusive economic zone. Hindi po ba? Opo. Okay. Yung exclusive economic zone niya, galing din sa kanyang mainland coast. From the mainland coast, no? Okay. Makikita naman to ng mga viewers natin kung magtitingin sila ng mapa, no? Pero for purposes of this discussion, meron bang overlap yung Pilipinas at saka yung China in terms of exclusive economic zone? Ang overlap ng Pilipinas at China dahil magkalapit sila ay nandun sa norte. No? Doon sa banda ng Taiwan at saka medyo to the west of Taiwan. Doon meron. Kasi hanggang doon yung kanilang 200 miles. Ang wala silang overlap ay hanggang sa Scarborough Shoal at hanggang sa Calayan Island Group. Hindi aabot doon ng 200 miles kasi. No? So yun yung isang mahalagang finding o ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016. Yung kanilang 9-dash line, na ngayon 10 dashes na, no? Ay talagang in-invalidate, hindi kinalala ng tribunal. Kasi nga, labag yan doon sa kasunduan sa UNCLOS. At kung kahit kailan, nagkaroon man kayo ng claim, wala na yan, walang visa yan, dahil nag-agree kayo na yung lahat ng mga bansa ay mayroong exclusive economic zone. At tapos, tinignan pa ng tribunal, ano nga ba ebidensya ng China? Nagkaroon nga ba siya ng claim dyan sa area na yan? At nasabi nila, wala. Wala. So, hindi ka pwede yung mag-invento ng bagong kanilang claim. lawful waters, talagang doon lang sa taas, sa may mula 200 miles, mula doon sa mainland coast, mula sa Hong Kong, ganyan. Hindi yan naabot sa kalakihan ng ating exclusive economic zone dito sa West Philippine Sea. So, kunwari itong ginagawang pang-aabuso sa atin ng China, kunwari sa Scarborough Shoal, yung pang-haras, hindi nila dapat ginagawa yan dahil wala silang claim dyan at all. Tama? Opo, lalo na yung ginagawa nila ngayon na yung ating mga mangisda, hindi man lang makalapit ng 35 nautical miles from Scarborough Shoal. Inaharang na sila. And actually, yung balita ko nga, nagkukwento yung ating mga mangisda, 20 nautical miles pa lang mula sa ating baybayin, ayan na, dumarating na yung mga China Coast Guard at saka yung militia. Tinatakot na sila. Doon pa lamang. No? Tapos yung kanilang mga payaw, sinisira. No? So nawawalan talaga ng kabuhayan yung ating mga mangisda. And tapos nagpapatrol pa sila as close as 60 nautical miles mula Pangasinan. No? Sinisita nila yung mga barko natin doon, nagko-conduct ng scientific research sa sarili nating katubigan. No? Sinasabi lang sa kanila daw yun. Ay talagang abuso eh. No? Ito pa sir, no? Papasakit ko rin sa inyo. Madalas din banggitin ito. And I think binanggit din ito ni Senator Marcoleta. Bakit daw pinupuntirel lang ang Pilipinas itong China? Bakit daw ibang claimant countries dito sa South China Sea hindi raw natin pinupuntirya? Bakit China? Una kasi, 'di ba? Pansinin natin, no. Yung mga ibang countries dito sa South China, sa Southeast Asia, miyembro ng ASEAN, no? Nagkaroon ng kasunduan ng ASEAN noong pang 1992, nagkaroon ng Code of Conduct actually ang mga ASEAN members only. Yung original 5 members na kasama na doon yung claimant countries, Vietnam, Philippines, Malaysia, no? At Brunei, no? Nagkasunduan sila na they will exercise yung tinatawag na self-restraint, no? At hindi nila gagawing dahilan itong dispute na to para magkaroon ng
tawag dito, armed conflict, no? Hindi nila pag-aawayan niya. And they have been true to their word. Sinusunod nila yung kasunduan na yun. Inulit nila yan doon sa tinatawag na 2002 Declaration of Conduct. Hindi We will exercise self-restraint. We will not complicate the situation. No? We will continue to try to cooperate. Kaya yung ASEAN countries na claimants, katulad ng Malaysia, Vietnam, maayos ang usapan nila. No? Yung mga Vietnamese hindi pumupunta dito sa ating side ng West Philippine Sea para harangin yung ating Coast Guard o kaya yung mga mangisda natin. Yung mga Malaysian, hindi nila water cannon yung ating mga Coast Guard at BFAR vessels. Hindi nila tinatakot yung ating mga mangisda. No? China lang yun eh. No? Sila, yung Vietnam, Malaysia, nakukuha natin sa maayos na usapan. At in fact, no, kahit nasa Vietnamese, meron ng mga 2 beses na may nasaktan, may namatay sa Vietnamese. No? Dahil hinuhuli natin sila sa law enforcement operation dito sa side natin sa West Philippine Sea. Wala namang lumala na situation, kumbaga. Nagawa natin ang paraan na mag-usap pa rin tayo para hindi lalong lumaki yung problema. No? Iba itong sa China. Sila yung tumatawid ng buong South China Sea, pumapasok sa West Philippine Sea, 800, 1,000, 1,200 nautical miles from their shore, no? So from Hainan or wherever. No? Tapos sila yung manggugulo sa atin, sila yung magwa-water cannon, sila yung mananakot ng mga isda natin na hindi man lang lumalabas sa ating West Philippine Sea pa. Nasa loob pa rin tayo ng 200 nautical miles. No? So, yun yung dahilan, no? Na sa China, kumbaga, malinaw, iba yung trato nila sa atin, no? Hindi sila kagaya nung sa Malaysia, Vietnam, Indonesia, na nag-uusap pa rin tayo kahit may dispute tayo, hindi tayo nagbabanggaan ng barko, hindi tayo nananakot ng mga isda. Yung China lamang, no? So sila lang talaga yung nanggugulo, kumbaga, sa usapan. Okay, napakalino ng paliwanag ninyo, no? Very curious ako. Ano tumatakbo sa isip niyo nung namamonitor niyo yung mga nire-raise sa punto ni Marcoleta doon sa debate sa Senado? What was going Well, through actually, your mind? sa loob ko sounds familiar. Kasi nga, yun din yung mga main points. Ine-echo lang niya yung mga sinasabi ng China, no? Na como essentially wala tayong West Philippine Sea dahil wala tayong EEZ dahil sa kanila yan, no? Yung sinasabi lang, yung ibang pro-China na sinasabing hindi naman kayo nag-issue ng mapa o wala naman kayong coordinates, kaya wala yan. So, ganun eh. Ang nakakainis kasi doon, no? Alam naman natin na dinidispute ng China, no, itong ating claims, itong ating rights sa West Philippine Sea. Habang tayo, according to the tribunal, no, there's already an international judgment. Kumbaga may international authority na nasabi na no, you're entitled to that. Yeah. Pero patuloy pa rin na ayaw itong kilalanin ng China. So, alam niya na ang tanging paraan para magwagi siya ay kailangan niyang mapasuko yung Pilipinas. Kailangan i-give up ng Pilipinas yan voluntarily. So, ang ginagawa nila, kumbaga yung tinatawag ng gaslighting. Kahit na may karapatan ka dyan, ginagawa nila ng paraan para akalain mo na, ay, hindi, wala pala. No? So, yun yung nangyayari dito sa mga usapin na to. Biglang sasabihin lalo na kung senator ka nagsalita, sasabihin na hindi natin pwede i-claim ang West Philippine Sea. Di ibig sabihin, parang ini-influensyahan nila. Gusto lang influensyahan yung ating taumbayan, yung ating gobyerno, na manghina at i-give up na lang ito. No? Kasi yun na lang paraan para magwagi ang China. So, tinutulungan talaga ngayon China dun sa kanilang objective. Yun talaga po ang pumapasok lagi sa isip ko. Basically, nagsasaw ng doubt para magkaroon din ng confusion yung mga tao, yung mga kababayan natin. Okay. Yung kiniklaim ng iba, no? Hindi naman daw registered sa IHO itong West Philippine Sea. Ano pong tugon doon? Walang proseso sa international law at sa international community, wala rin sa UN para magrehistro ka ng claim mo sa dagat. No? Hindi yan register of deeds. Yung sinasabi, usually ang tinuturo nila ay yung ilang articles dun sa UNCLOS na sinasabing, okay, isasubmit mo yung chart at coordinates ng iyong territorial sea, describing your territorial sea, o kaya ang iyong exclusive economic zone at saka yung continental shelf. No? Pero pag tinignan mo yung UNCLOS at kung actually binasa mo at kung talagang kumbaga inaral mo yung law of the sea, hindi yun requirement para sa iyong entitlement. Ibig sabihin, hindi yan kondisyon para maging may-ari ka nitong mga maritime zones na ito. It is only for information. No? Yung requirement doon, yung sinasabi doon na mag-deposit ka sa UN Secretary General ng charts o ng mga batas mo, laying out kung nasan itong mga maritime zones mo. Pero pag pumunta ka doon mismo sa website ng UN Secretary General, kung nasan pwede mong i-download lahat ng mga dineposit ng mga bansa, no? Ayon dito sa mga provision ng UNCLOS.
malinaw na nakalagay doon, no, na may disclaimer. Hindi ko mo nagdeposito ka, ibig sabihin ay binabalidate ng UN yung dineposito mo. Hindi ko mo nagdeposito ka ng dokumento, ibig sabihin pinapaboran ka ng UN. No? Malinaw 'yon doon sa disclaimer nila kung titingnan ng mga tao, babasa sila. So, yun yung sinasabi ko na hindi yan registered deeds at whether you deposit it or not, yung mga charts at maps mo, whether you deposit it or not, hindi niyan maapektuhan yung entitlement mo. Dahil ang kaisa-isang basihan ng entitlement mo ay yung sinasabi nga sa UNCLOS. If it is within 200 nautical miles of the territorial sea, then it is your exclusive economic zone. No? At may karapatan ka doon sa lahat ng likas yaman dagat, dyan sa loob ng 200 miles na yan. Yun lang. Walang sinasabi na kailangan mong i-rehisto to o kaya deposit to bago ka magkaroon ng ganyang karapatan. Walang ganung proseso. At hindi na naman mahirap sukatin yung 200 nautical miles, lalo't malino naman yung baselines ng Pilipinas. Ito pa po, no? Madalas ko madinig ito sa ilang mga, hindi naman nila sinasabing pro-China sila, pero ang dating pro-China, no? In the West Philippine Sea, hindi naman daw siya ginagamit ng international community. Thailand daw yung gumagamit ng West Philippine Sea. Ano pong tugon doon? Hindi rin po yun dahilan para mawala ang ating karapatan sa ating exclusive economic zone. Whether you call it West Philippine Sea or South China Sea or anything, hindi yung pangalan ang nagsasabi kung pag-aari mo yan o hindi. Kaya nga sinasabi rin natin yung pangalan na South China Sea, no? Historical yan, ginamit yan cartographers, hindi yan title, hindi yan ibig sabihin na yung dagat na yan ay pag-aari nung China, no? So, hindi po tayo dapat magpapadala sa gano'n dahil marami pong bansa, no? Meron din silang mga sarili-sarili nilang pangalan sa mga katubigan nila. Translations pa lang mag-iiba na. Tignan mo yung French map, iba yung nakasulat doon. No? Iba kasi yung pangalan nila in French No? So, hindi ko may pangalan na binigay ang dyan, no? Ibig sabihin yun ang pruweba mo ng pag-aari, no? So, whether or not other countries use it is irrelevant. No? That being said, pansinin nyo, US, yung Japan, yung Australia, yung mga official diplomatic statements nila supporting the Philippines position, there have been several times already. Tignan nyo yung sa X, yung sa Twitter. Ginagamit nila yung pangalan ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. So, doon pa lang, mali na yan. Isasabi nilang wala daw ibang gumagamit. Bilang panghuli, Attorney and Prof. J, tagal tayo hindi nag-usap. No? I'm very, very curious dito sa inyong komento dito sa sustained na atake ng Chinese Embassy in the Philippines sa ilang mga opisyal ng pamahalaan from the legislature and of course including Commodore J. Tariela. Basically talaga sustained, no? Kada sagot, may sagot sila. What do you think of that? Parang nga sila, para sa akin parang nag-intensify yung kanilang propaganda, yung kanilang influence operations. No? Dahil alam nila na hanggat dumadami ang mga taong nakikita kung anong totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea, hanggat nalalaman ng taong bayan kung sinong may gumaga ng dyan sa area na yan, ay hindi talaga sila magsasucceed. Doon sa gusto nilang mangyari, na i-give up na lang ng Pilipinas itong mga katubigan na to. So, dahil doon, dahil hindi naman nila tayo pwedeng tirahin directly, no? Hindi tayo pwedeng ma-invade or what. Sa ngayon, ang ginagawa nila, tinatarget talaga nila yung mga may influensya, sa ating taong bayan. Siyempre, ang unang naka-influensya sa taong bayan ay yung nakikita nila directly at may nagpapakita sa kanila kung ano nangyayari dyan sa West Philippine Sea. So, titirahin nila yon para mawala yung flow of information, para maumpisa nilang masahe at makontrol yung perceptions ng mga tao. No? Kaya yan, si Commodore Tariela, bilang spokesperson at siyang lagi nagre-report kung ano nga nangyayari dyan dahil sa Transparency Initiative at Transparency Group, siya yung unang titirahin. Tapos pansinin nyo, lahat din ng mga sumasang-ayon doon sa posisyon na yon na dapat nakikita natin kung ano nangyayari sa West Philippine Sea, dapat may transparency o kaya sumusuporta dito sa effort na to na maging transparent nga yung ang West Philippine Sea, tulad ng mga ilang senador. Pati yun, tinitira din nila. Di ba? Yan, actually, kakaiba na yan. No? Na nangihimasok na talaga sila sa mga domestic affairs and domestic politics. No? Interference na talaga yan, no? Sa local political discussions, local political deliberations. Na dapat, wala sila talagang role. No? So yun, parang nakita ko, lumalakit lumalawak nga itong kanilang panghihimasok sa atin. No? Sinusuksok nila sarili nila kahit dito sa mga diskusyon sa ating Senado, sa ating Kongreso. Yan. Okay.